BRP Sierra Madre is one of the testament of Filipino resiliency. We do with what we have. Hi, this is Pinoy Extreme, and right now we are going to talk about Filipino resiliency. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Ngayon, in general kasi, Filipinos or the Philippines is not yet a first world country. It is a developing country. And I think isa to sa magiging crucial na parte ng kasaysayan ng Pilipinas dahil dito natin huhugutin yung basis or yung foundation kung paano tayo makakarating as a first world country. And I think katulad ng mga emerge na bansa dati, one of the things na pwede nating makopya sa kanila or ginagawa na natin ngayon is yung pagiging resilient nila as a country. Okay, ngayon, paano ba natin dapat liwanagin or i-explain kung paano natin titignan yung Filipino resiliency? Now, yung mga mahihirap or yung mga nagde-develop pa lang na bansa usually have this kind of mentality that they are doing things with what they have. Kasi kailangan nilang mag-manage ng resources at hindi nga sila mayaman. Well, katulad na lang rin ng Singapore, di ba? Dati naman, hindi rin naman ganun kayaman ng Singapore. Pero because they are resilient enough doon sa challenge at napagtagumpayan nito, na-reap nila yung benefit of resiliency. Ngayon, hirap man aminin, pero marami na sa atin yung inaasa sa ibang tao, yung pagkakaroon ng personal uplifting or personal development. Kaya ang nangyayari na, instead of being able to find things out, inaasa na natin sa ibang tao yung pagre-resolve ng sarili nating problema. And ano-ano naman yun, tulad ng pag-upskill sa sarili mo, tulad ng pagpapaunlad sa kung ano yung alam mo. I mean, with right now sa era natin, with or without proper educational background, kaya mo nang matuto on so many different platforms. Unang-una, nandyan yung internet, andyan yung other programs na pwede nating applyan, lalo na doon sa mga government like TESDA and so on and so forth. Tapos yung other sources of information katulad ng public library. Pero ang malungkot lang din kasi, napaka-available na ng knowledge para sa kahit kanino, pero hindi natin siya may utilize to actually make ourselves better para makatulong din tayo sa kung ano man yung pwede nating maitulong sa bansa natin. For some reasons, I do not know why, pero masyado nang nag-grow yung pagiging in love natin sa victim mindset. Ano nga ba yung victim mindset? Yun yung mindset na lahat ng nakapaligid sa'yo yung may problema, sila yung may kasalanan kung bakit nangyayari sa'yo yung mga bagay-bagay, at sila din yung dapat umayos doon sa mga ginawa nilang problema para nang sa ganun umangat na yung buhay mo. And that's actually the victim mindset, a victim mentality, and for a more accurate term, inferiority complex. So, ano yung inferiority complex? Again, yung inferiority complex is yung pag-embrace sa pagiging mahina or pagiging victim mo dahil it serves its purpose
na mag-benefit yung tao doon sa pagiging mahina niya at pagiging victim niya. Ngayon, sana wag nating kalimutan yung spirit na tinatry i-emboss sa atin ng BRP Sierra Madre, na kahit maliit tayong bansa, with whatever we have, we are going to protect what is ours and do what we can do with what we have. Kahit na gaano pa siya ka-crude, kapangit, kaminadali, yun lang yung meron tayo Maybe, 'di ba? Doon sa pagkakaroon natin ng ganong klaseng spirit na doing with what you have, ma-improve natin yung mga buhay natin or yung estado natin, starting sa mga sarili natin, one step at a time. This is Pinoy Extreme. Have a good day.